They can come and visit the Philippines, pero hindi kami tutulong sa kanila. I do not recognize the jurisdiction of ICC. The Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. Ayon kay dating National Security Advisor Professor Clarita Carlos, malayong mangyari na maaresto ang dating Pangulo at ito ang nakakagulat. Naniniwala daw si dating Senador Antonio Trillanes na wala pang warrant of arrest na ini-issue ang International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang post sa social media, sinabi ng dating mambabatas na wala pa siyang alam hinggil sa paglalabas ng ICC warrant. Nagpasa rin din ito sa kampo ni dating Pangulong Duterte at sinabing mag-chill lamang at huwag masyadong praning. Ayon pa kay Trillanes, darating din umano ang arrest warrant sa panahon na hindi ito inaasahan. Malamang sa malamang na ang pagiging balisa at taranta ng kampo ng dating Pangulo na siya ay arestuhin at ikukulong sa dahig ay dahil sa mga impormasyong pinapakawalan ng dating senador na si Antonio Trillanes. Pumasok yung ICC team dito sa Pilipinas, nag-conduct sila ng investigation, tapos natapos na nila yung kanilang investigasyon at umalis na rin sila noong December din. Unang-una nag-iimbestiga pa lang yung ICC at nagbigay na ng order si President Bongbong nang walang ipag-cooperate dito. No, kasi intrusion yan sa ating sovereignty. So ano yung sinasabing arrest warrant? Kahit na malabong mangyari na siya ay arestuhin dito mismo sa Pilipinas at dadalhin sa ibang bansa para usigin, ay tuloy pa rin ang banat ng dating Pangulo sa haka-haka na ito. Kagaya ng palaging bukang bibig noon ng mga palpak na pulis, ay ito ang gustong gawin ng dating Pangulo, ang manlaban. Kung dati ay dinidiin nila si PBBM na siya raw ang magpapaaresto sa dating Pangulo sa pamamagitan ng ICC, ngayon naman si FPRRD mismo ang nagsasabi na walang kinalaman si PBBM dito. Matapos kinausap ni PBBM ang mga Duterte sa Davao, ay apat na malalakas na naging Pangulo ng bansa magpupulong sina Erap Estrada at Gloria Arroyo para tulungan si Duterte sa problema niya sa ICC para mapawalang bisa ang arrest warrant at para din mapalayas ang investigador ng ICC sa Pilipinas. Ito ang naging panawagan ng dating senador sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte na magkasundo at maging mahinahon para sa kapakanan ng ating sambayanang Pilipino. Sa isang video message, umapila ang dating senador sa dalawang Pangulo at nakiusap na magkaroon ng isang executive meeting kasama sina dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ex-President Joseph Estrada na dito ang anya pag-uusapan ng apat na magagaling na Pangulo kung ano ang kanilang plano at kung papaano susolusyonan ang maraming problema ng bansa para sa taong bayan. Kailangan magkaisa dahil mas maganda ang nagkakaisa kaysa nagkawatak-watak dahil ito ang sisira sa ating bansa. Sinabi rin ng dating senador kay Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Duterte na kumalma na lang tayo para sa taong bayan dahil kamakailan lamang tila naging mainit ang palitan ng mga salita ng dalawang kampo. Naniniwala ang dating senador na hindi ito makakatulong para sa ikabubuti ng bansa dahil pati ang mga supporters ng dalawang kampo apektado at nag-away-away na. Kaya isang magandang hakbang kung ang apat na malalakas na Pangulo ay magpulong-pulong dahil ang tatlong mga ex-president ay may karanasan at alam naman nila ang kalakalan sa loob ng gobyerno na alam naman natin na pareho ang kanilang naging pangarap ang makatulong at makapagbigay solusyon sa problema ng Pilipinas. Ngunit ang tanong ngayon, gusto ba ito ni Pangulong Bongbong Marcos? Dahil siya ang kasalukuyang Pangulo, at naniniwala ba kayo na ang pagkakaisa ng apat na Pangulo ang magbibigay solusyon para wakasan na ang mga problemang kinakarap ngayon ng bansa? Payag din ba kayo na tumulong si Gloria Arroyo at Erap Estrada para harangin ang ICC sa kanilang masamang plano laban kay Duterte? Isulat ang inyong reaksyon at komento. Samantala, ito ang good news, hindi makikipagtulungan ang Philippine National Police sa International Criminal Court
Sa katunayan, wala silang plano na isilbi ang warrant of arrest ng maaaring ilabas ng ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, mayroong sariling judicial system ang bansa at gumagana naman ito. Sabi niya, wala kayong magagawa pag sinerve na yung warrant hanggang salita lang kayo. Sige, try nyo iserve. Try nyo. Diba, mas maganda nga ang mag-serve ng warrant of arrest si Trillanes. Kung hindi, si De Lima. Anong hanggang salita? Diyos ko, baka yung ICC at magdakip sa kanya? Nasa labas pa lang ng bahay? Nako, baka mga kapitbahay pa lang ni Tatay Digong hindi makakalabas sa barangay ang ICC nyo. Diba? Imagine nyo, 16th President of the Republic of the Philippines, huhulihin ng mga dayuhan na wala naman silang napatunayan. Papayag ka as Filipinos, diba? Saan yung dignidad mo? Diba? Sa bagay, katulad nitong nag-comment, halata mo namang walang paninindigan eh. Diba? Halata mo namang walang bayag. And para sa akin mga lords, hindi yan i-aalaw ni President BBM. Kasi pag inalaw niya yan, kakamuhian siya ng mga tao. Sure ako doon. I'm really sure about that. Kung hahayaan niya na ang mga dayuhan, no? Kung hahayaan niya na ang mga dayuhan ay magdakip lang ng mga Pilipino, lalo na si former President Duterte, hindi naman yan ordinaryong Pilipino lang. 16th President yan ng Republika ng Pilipinas. Pag yan kinanti nyo, pag yan ginalaw nyo talaga, lintik lang, walang ganti talaga. Ano ba yung pagkakaiba ng preliminary investigation sa ICC at ano yung pagkakaiba sa proseso ng pag-aresto? Tutuluyan nilang arestuhin ng ating dating Pangulo. Ang preliminary investigation po sa Pilipinas is a statutory right. May karapatan ang akusado na sumapi sa preliminary investigation. Sa rules ng DOJ, kinakailangan mabigyan siya ng lahat ng complaint affidavit at lahat ng mga ebidensya ng mga nagrereklamo sa piskalya. Ang proseso po ng ICC ay nakabase nga po dun sa European system ng tawag ay inquisitorial. Tanging mga prosecutors lang po ang nangangalap ng ebidensya. At hindi po entitled ang akusado na magsumite ng kanyang counter affidavit. Wala pong ganun. Kung nanaisin ng prosecutor, po pwede niyang isupina o isamon ang nasasakdal. At that point po na nagpe-preliminary investigation, hindi niyo pa po alam kung sinong nasasakdal. Sa preliminary investigation sa Pilipinas, alam mo na kung sinong dinidemanda. Sa preliminary investigation ICC, dahil nga yan ay inquisitorial, hindi mo alam kung sino talaga ang dinidemanda or iniimbestigahan. Kaya po ngayon, hanggang ngayon, hindi natin alam kung sino ang iniimbestigahan. Bakit po ganito? Kasi nga, ang sistema nila is, hayaan na nating mga prosecutors ang kumalap ng ebidensya at kapag sa tingin na nila, meron na silang probable cause, yun po, pareho tayo ng ICC, magre-request na sila sa hukuman, sa pre-trial chamber ng warrant of arrest. Kapag naman tinawag ang mga individual para sumapi sa preliminary investigation, bibigyan naman po sila ng karapatan, kasama na ang karapatan na magkaroon ng abogado at yung right against self-incrimination kung sila po ipapatawag ng prosecutor. Pero hindi po sila required na magpatawag ng prosecutor kung sa tingin nila sapat na ebidensyang nakalap nila at hindi na kinakailangan na kausapin ng mga kakasuhan, wala pong obligasyon sila na bigyan ng notice ang mga kakasuhan. Actually, itong proseso pong ito ay kapareho din ng preliminary investigation sa Amerika. Kaya lang ang tawag sa Amerika, grand jury investigation. Magki-case build up ang prosecutor at ang police. Pag meron na silang sapat na ebidensya, tatawag sila ng mga ordinaryong mamamayan, yung grand jury, ipipresenta ang ebidensya at kung sa tingin ng mga ordinaryong mamamayan, yung grand jury meron ng probable cause, magfa-file ng warrant of arrest.
Pero yung indictment pong yan, sealed. Hindi mo alam kung sino nasasakdal hanggang mag-issue ng mandamiento de arresto ang hukuman. Doon mo lang malalaman kung sino ang akusado. At kinakailangan, sumuko ka muna sa hukuman, sa jurisdiction ng hukuman. Kinakailangan, magpa-aresto ka muna bago mo malaman ang nature and charges against you. Parang kakaiba po talaga sa atin yan. Pero kasi sa mga inquisitorial system, unang-una, binibigyan na ng prioridad yung mabilisang proseso. So wala nang cheche-pureche, sila na kukuha ng ebidensya. Sa akin po, okay yan eh. Kasi mabilis na yung proseso. Tapos ang iniisip naman nila, wala namang posibilidad na magkakamali ang prosecutor kasi pupunta pa rin siya sa hukuman para kumuha ng warrant of arrest. At kapag hindi naman satisfied ang hukuman na may sapat na ebidensya, hindi naman sila mag-i-issue ng warrant of arrest. So yan po mga pagkakaiba sa preliminary investigation. Sa pag-aresto, walang sariling pulis sa ICC. So kinakailangan ng kooperasyon ng Estado. Meron po tayong tinatawag na competent authority. Ang susulatan po nila, syempre yung ambassador muna, ang yung ambassador padadala sa DFA, ang DFA padadala sa DOJ. Ang DOJ makikipag-ugnayan naman sa kapulisan kung merong arestuhin. Hindi po automatic na po pwedeng isakay sa eroplano ang isang nasasakdal pagkahuli sa pamamagitan ng warrant of arrest. Ihaharap po siya sa lokal na hukuman. Hindi po automatic na po pwedeng Rodrigo Roa Duterte, may warrant of arrest laban sa iyo. Sara Duterte, may warrant of arrest laban sa iyo. General Bato, may warrant of arrest laban sa iyo. Isasakay na namin ikaw sa eroplano, pumunta ka na sa Hague. Hindi po. Kinakailangan dalhin sa lokal na hukuman. At ano naman ang tatanungin ng lokal na hukuman? Ito po ha. Ito po ang didesisyonan ng hukuman na lokal. Pilipinong West po ito. Tatlong bagay lang po. Na yung warrant, para nga doon sa nasasakdal. Isa, na yung tao ay naaresto sang-ayon sa tamang proseso. At pangatlo, yung karapatan ng tao ay narespeto. Tignan nyo po na yung lokal na judge, wala pong obligasyon magdesisyon kung meron ang jurisdiction ng ICC. Bakit? Kasi po, yan po ay pursuant dun sa tinatawag nilang competence of competence na tanging ng ICC lang ang po pwede magdesisyon kung meron silang jurisdiction dun sa kaso. Obligasyon lang ng lokal na hukuman ay tama yung taong inaresto, na siya'y naaresto sang-ayon sa tamang proseso at rinirespeto ang karapatan ng naaresto. At kung yan ay satisfied, tsaka siya isasakay sa eroplano para dalhin sa dahig. Take note po na bagamat merong partisipasyon ang hukuman, hindi ka po pwedeng doon mag-question ng jurisdiction. Kapag naaresto na yung isang tao, kinakailangan i-raise niya yung issue ng jurisdiction doon sa tinatawag na confirmation of charges. So kung babasahin niyo po yung dalawang desisyon ng ICC kung saan pinagpatuloy ang preliminary investigation tungkol doon sa admissibility, ang lokal na hukuman daw ay able and bidding. Kaya nga sabi ng pre-trial chamber, hindi mo naman kinwestiyon talaga yan, hindi mo diniscuss kung ano yung epekto ng pagbibigting sa ICC. So ibig sabihin, inamin mo may jurisdiction ang hukuman. Pagdating naman sa appellate chamber, kasi hindi mo naman kasi linabas talaga didiscuss ang issue ng jurisdiction. Linalabas mo sa kauna-unahang pagkakataon on appeal. Kaya hindi naman po pwede gawin yan. So, ang sinasabi ng hukuman, hindi pa sila nagdedesisyon sa issue ng jurisdiction kasi nga hindi diniscuss ng OST yung epekto ng ating pag-aalis sa Rome Statute. Na pag umalis tayo at nagsimula ng preliminary investigation matapos ang isang taon, matapos tayo magsumite ng instrument of withdrawal, ay wala ng jurisdiction talaga ang ICC. So ang susunod na pagkakataon na po pwedeng erase yan ay hindi man lang sa lokal na hukuman, kung hindi doon sa confirmation of charges, pero huli ka. Basahin natin. Secretary of Justice press statement on the jurisdiction of the ICC over the Philippines, February 9, 2024. As the Secretary of Justice, I firmly assert that the ICC holds holds no jurisdiction over the Philippines. Aray!
nasaktan ang mga nag-expect ng malaki sa ICC. Diba? Simula pa lang, wala talaga silang karapatang magdakip ng mga Pilipino. Lalo na si former President Duterte is 16th, diba? President yan ng Republic of the Philippines. Nag-iisip ba kayo? Ano na lang kaya iisipin ng buong mundo? Diba? Kung iaalaw natin ang isang dayuhan, diba, ay mag-rule over, no, sa ating justice. Kung dito nga, hindi nila mapatunayan, diba? Sa mga ibang lahi pa kaya. Our nation as a sovereign entity possesses the inherent right to determine our own legal framework and address internal matters without any interference from external bodies. Ito din kasing Secretary of Justice, ang dami nyo pa kasing paek-ek-ek-ek. Diba? Ang dami nyo pa kasing pasikot-sikot. Diba? Sabi nga mismo ni President BBM na walang karapatan at hindi dapat i-allow ang ICC. Kayo kasi, nilalaro nyo ang media, pinapaikot-ikot nyo. May pasabi-sabi pa kayong pinag-aaralan ang pagpasok ng ICC, di ba? Tingnan mo, asang-asa na tuloy yung, di ba, mga nag-e-expect na talagang tatalab yung ICC. Diba? Kaya Trillanes, no, De Lima, at saka yung mga nag-e-expect na akala nila mag-rule over yung ICC. Better luck next time. Sabi niya, yung vlogger na to, pag nahuli na si Tatay Digong, tahimik na to. Ewan ko lang kung makikita pa kaya to. Una sa lahat, tanda, sure ka bang mahuhuli si Tatay Digong? Pangalawa, kung sakaling mahuli si Tatay Digong, kung mahuhuli, do you think tatahimik ako? Do you think tatahimik kami? Hindi! No? Mas maaalibadbaran ka pa sa amin. Alam mo, tanda, di ba? Kung ayaw mo, no, sa mga pinagsasasabi namin, kung naaalibadbaran ka, no, sa mga opinion namin, di ba? Wala namang namimilit sa'yo. Di ba? Hindi naman kita pinipilit na pakinggan ako. Mas mabuti pang i-block mo na lang ako kaysa ma-high blood ka sa... Ay nako mga lods, di ba? Ang gusto talaga nilang gawin, no, patahimikin tayo. Di ba? Tingnan nyo yung nangyari sa SMNI. Di ba? Tapos itong gonggong na to, di ba? Gusto ka pang patahimikin. Ay, grabe, no? Diktador yarn. Diba? Napaka-diktador nyo no? Hayaan nyong magsalita ang mga tao. Diba? Actually, ngayon mga lods, no? Natutuwa ako kasi sa TikTok, marami ako mga nakikitang matatanda, bata, diba? Mga kabataan, nagsispeak out talaga, which is good, di ba? Maganda yun na, di ba, kumbaga magkaroon tayo ng platform na ihayag ang ating mga opinion at, di ba, ipaintindi sa mga tao kung ano, di ba, yung mga nangyayari sa paligid. And karapatan natin yun, di ba? Walang sinuman ang dapat na patahimikin tayo kahit itong nag-comment na to.